Myanmar military inanunsyo naman ang pansamantalang tigil putukan para bigyan ng daan ng search and rescue operation samantala pinakamaliit na pacemaker sa buong mundo. Inilunsad sa Estados Unidos. Ang detalye sa sentro ng balita ni Joy Salamati. Ilang araw matapos makabalik sa Vatican, patuloy ang pagbuti ng kalusugan ni Pope Francis mula sa higit isang buwan niyang gamutan bunsod ng bilateral pneumonia. Batay sa pinakahuling X-ray result ng Santo Papa, may bahagyang pagbuti sa kanyang pulmonary infection. Normal din ang kanyang blood test results. Bagamat mas lumakas na ang kanyang paghinga at pagsasalita, gumagamit pa rin ang 88 na Santo Papa ng high-flow oxygen sa gabi o kung kinakailangan. Sa ngayon, hindi naman matiyak ng Vatican ang partisipasyon ng Santo Papa sa mga seremonya para sa Holy Week. Inanunsyo ng military government ng Myanmar ang pansamantalang tigil putukan laban sa rebeldeng grupo. Ito'y upang bigyang daan ang puspusang relief and rescue operation sa naging pinsala ng 7.7 magnitude na lindol sa kanilang lugar. Tatagal ang nasabing ceasefire hanggang April 22. Nagbabala naman ang military government na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay laban sa anumang banta mula sa mga rebeldeng grupo. Sa ngayon, nasa 3,000 na ang kumpirmadong patay habang higit 4,000 ang sugatan sa nangyaring lindol. Patuloy rin ang paghahanap sa mahigit 300 at 70 iba pang nawawala. Sa Estados Unidos, inilunsad ng Northwestern University ang pinakamaliit na pacemaker na halos kasing laki lang ng butil ng bigas. Idinisenyo ito para sa mga pasyenteng nangangailangan ng temporary pacing, lalo na sa mga bagong silang na may congenital heart defects. Just there for as long as you kind of need it, and then it just melts away. Gumagana ito gamit ang isang wireless wearable device na nakakabit sa dibdib ng pasyente. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.